after all the noise, busyness, and confusion. Let's start the new year with fresh clarity through God's Word. Together, let's look at some of the most pressing issues that Christians face today and see how we should approach them with the Bible as our guide. How should we handle dangerous religious fads and trends? What does the Bible say about divorce, annulment, and remarriage? Why is it difficult to manage our personal finances? Let's clarify these issues from a biblical standpoint. Clear the air, burning issues confronting Christians today. Every Sunday of January at GCF Ortigas. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating Clear the Air series, Burning Issues Confronting Christians Today. At ang ating issue na pag-uusapan sa hapong ito ay ang pangangasiwa ng yaman ng Panginoon, Managing the Lord's Resources. At katulad ng ating binasa, panatiliin po ninyong nakabukas ang inyong Biblia sa Matthew chapter 6 at babasahin po at aaralin po natin ang verses 9 through 34. Marami po ang nababaon sa utang sa ating panahon ngayon. Marami ang nai-scam. Naghahanap ng paraan para yumaman ng mabilis. Magtrabaho, magnegosyo, yumaman ng bilis, tas magretiro at gumawa ng walang kahit na ano. Yan po ang ambisyon ng maraming tao. Ngunit kahit na po ganoon, ang ating pong sitwasyon sa ngayon ay hindi nagbabago. Mula 2009, ang household debt po ng Pilipinas na nagmula sa 9 billion US dollars, malaki na pong amount yon. Ngayon po ay 43 billion US dollars na po sa loob ng panahon na iyon. Pagkakautang ng ating mga kababayan. Almost 50% po ng lahat ng ating mga household sa buong Pilipinas, 47% ang baon sa utang. Isang tanda sa atin na marami ang hindi namumuhay ayon sa kanilang kinikita. At palaging kulang o palaging lampas ang kanilang gastos sa kanilang kita. Kaya kailangan umutang. At palagi ko po, yan pong mga numero na yan ay understated. Sapagkat hindi po nare-reflect dyan yung mga pangungutang sa 5-6. Yung pangungutang sa kapitbahay. Yung pangungutang sa tindahan sa kanto. Hindi po reflected lahat yan. At kung yan ay susumahin natin, napakalaking amount po ng utang ang ating binubuno bilang mga Pilipino. Paano ba tayo magre-respond bilang mga Kristiyano sa ganitong klaseng economic pressure? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kung paano ba natin talaga dapat hawakan ang ating mga paghahari? Tayo po ay manalangin. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ngayong hapong ito upang maging malinaw sa amin, O Diyos, ang mga prinsipyo na napapaloob sa inyong banal na kasulatan tungkol sa tamang paghawak at pangangasiwa ng aming mga pag-aari na sa totoo lang, O Diyos, ay sa iyo at pag-aari mo naman talaga, na iyo lang ipinagkaloob sa amin upang aming alagaan. O Diyos, kayo po ang maglinaw ng aming pag-iisip at higit sa lahat, pumukaw ng aming mga puso upang kami ay makaunawa at sumunod sa aming mapag-aaralan ngayong hapong ito. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May 4 pong bahagi ang ating mensahe ngayong hapong ito. At pag-aaralan natin ang bawat isa na ayon sa paggagabay sa atin ng Diwang Banal at mula sa kanyang salita. Una, ano ba ang tamang kaisipan tungkol sa ating mga paghahari? Ang una natin kailangan tanggapin at ipamuhay, mga kapatid, ay ito.
ang lahat ng ating pag-aari ay hindi natin pag-aari. Lahat ng ating tinatangkilik ay pag-aari ng Panginoon. Tagapangasiwa lamang tayo ng Kanyang pag-aari na Kanyang ibinigay sa atin upang ating pangalagaan. Napakalaking diferensya po yun. Sa kung ang iniisip natin, itong perang ito, akin to. Yung perang naipang ko sa bangko, nasa pangalan ko yan, akin yan. Yung kayamanan na aking na-enjoy, gawayan ng aking pagsusumikap, akin yan. Hindi po. Ang sabi po ng Biblia, ang lahat ng ito ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Sa Psalm 24 verse 1, ang wika roon ay ganito, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein." Ang lahat ng nasa mundo, ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga tao ay pag-aari niya. Sa Deuteronomy 10:14, "Behold, to the Lord your God belong heaven and the heaven of heavens, the earth with all that is in it." Sa Job 41 verse 11, ang sabi roon, ang ating Panginoon ang nangungusap, "Who has first given to me that I should repay him?" Meron ba kayong patago sa akin? Yun ang parang translation ko noon. No? "Whatever is under the whole heaven is mine." Marami pa po, Haggai 2:8, "The silver and the gold, they are mine." Sa 1 Corinthians 4:7, ito, napakadiretso. "For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it at all?" Lahat ng ating tinatangkilik ay nagmula sa Kanya. Ang ating buhay, ang ating utak, ang ating kalamnan, ang ating kalakasan, ang ating pagsusumikap, lahat yan ay nagmula sa Kanya. Hindi lang yon. Ang ginagamit natin sa ating pagtatrabaho, sa pagnenegosyo, ang minerals, ang natural resources, galing lahat sa Kanya. Binigay lang niya. Bakit nyo aangkinin? Tayo'y tagapangalaga lamang. Napakalaking pagbabago ng ating kaisipan, mga kapatid. Ang paggamit natin ng ating mga pag-aari ay mahalaga sa ating Panginoon. Tingnan niyo yung nangyari dun sa rich young ruler. Di ba? Nagpunta sa kanya. Mayaman, bata pa, kilala sa komunidad, leader sa kanilang sinagoga, kaya nga rich young ruler. No? Sa Luke chapter 18, 22, ang wika ng Panginoon sa kanya, kasi tinanong niya, nasunod mo ba ang bata? Sabi niya, ay lahat yan. Lahat yan aking nasunod. Pero sabi ng Panginoon, one thing you still lack. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Alam niyo, meron siyang isang utos na hindi nasunod. You shall not have any other gods before me. Bakit? Tignan niyo yung sagot, yung response. But when he heard these things, he became very sad, for he was extremely rich. Hindi siya makasunod sa Panginoon sapagkat ang tunay niyang pinapanginoon ay ang kanyang kayamanan. Contrast niyo doon ang isang chief tax collector. Di ba napag-aralan na natin si Levi, si Matthew, yung sumulat ng gospel na ito. Siya po ay tax collector. Kinamumuhian po siya ng kanyang mga kababayan. Lalo naman po yung kanyang boss, si Zacchaeus. Dahil siya po ay chief tax collector. Kung corrupt po si Levi o si Matthew, mas higit na corrupt at kurakot si Zacchaeus. Pero nung makilala niya ang Panginoon, ganito ang naging exchange nila. And Zacchaeus stood and said to the Lord, "Behold, Lord," tinawag na niyang Panginoon, "the half of my goods
I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Aba, bakit half lang? Di ba hiningi niya dun sa rich young ruler? All? Ba't si Zacchaeus half lang? Pansinin niyo, if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Sa palagay niyo ba, nung isoli niya lahat yung kanyang pandaraya, meron pang natira sa kanya? Wala na po siguro. So He gave all. Ano ang naging response ng ating Panginoon? Today, salvation has come to this house since He also is a son of Abraham. Ang ating attitude sa ating mga pag-aari, kung hindi natin isinusuko ito at kinikilala na Siya ang may-ari ng lahat ng ito at hindi ako at ako'y tagapangalaga lang, yung attitude natin tungkol sa pera at pag-aari ay magpapakita sa Kanya, magpapakita sa atin kung sino ba talaga ang ating Panginoon. So, yun po ang tamang kaisipan tungkol sa ating mga pag-aari. Ano naman ang tamang paraan ng paghawak ng kayamanan? Baka sabihin nyo, Pastor, bakit naman kayamanan kaagad ang una niyong tinira? Well, sa Matthew 6 po, yung po ang inuna ng ating Panginoon. Sa verse 19 hanggang verse 24, ang kanyang kausap dito ay yung merong mga kayamanan. No? Kasi ang wika niya, do not store, do not lay up for yourselves. Ibig sabihin, may extra sila na pwedeng i-lay up. In fact, ang ginagawa siguro ng karamihan doon ay iniimbak ang kanilang kayamanan para sa sarili nilang kagustuhan. Yun po ang ina-address ng ating Panginoon, yung mga mayayaman. Pastor, hindi naman po kami mayaman. Alam nyo, kung kayo po sa Pilipinas ay may tinitirhan, kumakain ng 3 beses sa isang araw, merong konting ipon sa bangko, merong pang Grab, o pang angkas, o pang joyride, o pang move it, mayaman po kayo. Hindi po kayo mahirap. So ito po, ang salita na ito ay para sa atin na mayroong konting excess. Anong sabi? Pag-ipon sa tamang kaban, yan po ang dapat natin gawin. Ipunin natin ang ating kayamanan sa tamang treasury, sa tamang kaban. Sabi sa verse 19, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But, yung but, nagpapakita ng kabaliktaran. But, anong dapat gawin? Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Siguro nagtataka kayo, bakit kaya moth, rust, tsaka thieves? Kasi nung panahon ng ating Panginoon, ang kayamanan ay nasa garments, grain, tsaka gold. Ang garments, kinakain ng moth. Ang grain, inuubos ng rust. Yung salitang rust actually doon ay nibbling. Kinakain ng daga. So ang grain, kinakain ng daga. Ang garments, kinakain ng moth. Ang gold, ninanakaw ng thieves. Hindi masama, mga kapatid, yung laying up your treasures. Hindi po masama yun. Kasi sinabi sa verse 19, do not lay up for your treasures, for yourselves, treasures on earth. Pero sabi sa verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven. Ang masama ay yung in earth, ang mabuti ay yung in heaven. Pero yung laying up for yourselves, masama din po yung for yourselves. Yung laying up po, hindi po masama. Hindi po masama mag-earn, hindi po masama mag-save. In fact, ating pong pag-aaralan yun mamaya. Ano ba ang tamang paghawak ng resources ng Panginoon? Kasama doon ang pag-earn at ang pag-save. In fact, isang kilalang father of faith ng mga protestante ay si John Wesley. Ang wika niya, earn as much as you can,
Save as much as you can so that you can give to God as much as you can. At ipinamuhay niya po yan. Marami po siyang kita sa pagsulat ng mga imno at sulat ng mga aklat. Magaling po siya mag-ipon. At sa katapusan ng kanyang buhay nung siya'y mamatay, wala na pong naipon sa kanyang mga kayamanan sapagkat ipinamagay niya lahat sa mission, sa evangelism, sa kanyang church movement. Earn as much as you can, save as much as you can, so that you can give as much as you can. So hindi po masama ang mag-ipon. Ang masama, kung nag-iipon lang kayo para sa inyong sariling kagustuhan, dito lang sa lupa. Ang tama po ay ang pamumuhunan sa tamang kaban. Storing up a heavenly treasure. Sapagkat, ang prinsipyo po kailangan natin sinusunod, yung nasa verse 21. Ang sabi doon, for where your treasure is, there your heart will be also. Kasi kung saan nandun ang ating ipon, ang ating treasure, hindi ba nandun ang ating puso? Meron po ba sa inyo na araw-araw binubuksan yung inyong banking app? No? At tinitignan nyo kung magkano ang laman ng pera na kayo din naman na naglagay, pero tinitignan nyo kung magkano na. Kahapon, nung tinignan nyo, ganun din. Pero sa araw na ito, titignan ko ulit, kasi baka umalis. For where your treasure is, there your heart is also. Kaya ang sabi ng Panginoon, ipunin nyo ang inyong treasure for yourself, sabi niya. For yourself. In heaven. Kung saan hindi maaaring mawala ang kahit na anong kayamanan. Ang lahat ng iniipon natin sa langit ay naroroon, hihintayin ang ating pagdating doon. Mga kapatid, baka naman hindi kayo naniniwala sa langit. O baka hindi kayo naniniwala na doon kayo papunta. Mag-usap muna tayo. Baka ang pinapanginoon nyo ay iba. At ang inyong puso ay naririto, hindi naroroon. Kasi yung po ang susunod, pagtanaw na may tamang perspektibo. Sabi sa verse 22, the eye is the lamp of the body, so if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Kung ang tinuturing yung ilaw ng inyong kaluluwa ay madilim, edi laluhan talagang madilim. Yun ang sinasabi niya. Ngunit kung ang inyong pagtingin ay healthy, maganda po yung word na ginamit doon. No? Kasi po, dito po, sa version natin, ang translation, if your eye is healthy. Pero yung word na yon, ang talagang ibig sabihin, whole, buo. So, kumbaga nga, sa mata, pag buo ang paningin mo, healthy ang vision mo. Pero ang implikasyon nito ay ang vision mo ay makalangit. Bakit? Kasi sinabi dun sa verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Sabi sa verse 20, ipunin saan ang ating treasure? Sa langit. So yung verse 22, ang ibig sabihin ng healthy, ang ating pagtingin ay nakatingala sa langit. Ang ating pong affection ay nasa langit. Ang ating pong pag-asa ay nasa langit. Ang ating pong kayamanan ay nasa langit. So kailangan tama ang ating perspektibo. Ang malinaw na pangitain ng langit ay magre-resulta sa isang mapagbigay na puso. Alam niyo ba yung salitang yon na translate dito na healthy? No? Nakakatuwa. Sa ibang parts ng New Testament, ginamit din yung salitang yon. Pero ang translation, generosity. Tignan niyo yung James chapter 1 verse 5. If any one of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. God will give generously, haplus, yun din po ang salitang ginamit. Sapagkat ang Diyos ay buo, siya ay healthy,
Siya ay nagbibigay generously. Meron pa isa, mas angkop. 2 Corinthians 9:13. Dito sa 2 Corinthians 9, nangangalap si Pablo ng mga offering para sa mga naghihirap na kapatid sa Jerusalem. So sa 2 Corinthians 9, ang sabi niya sa verse 13, by their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ. Ang inyong pagsunod ay nanggagaling sa inyong pagtanggap ng mabuting balita ni Kristo Jesus. Anong ginagawa ng mga tumanggap ng mabuting balita ni Kristo Jesus? And the generosity of your contribution for them and for all others. Yung pong salitang generosity doon is the same word as yung healthy sa verse 22. Anong implikasyon mga kapatid? Kapag ang paningin mo ay makalangit, ang puso mo ay maluwag. Kasi hindi ka tumatangan sa mga bagay ng sanlibutan, kundi ang iyong allegiance, ang iyong pagmamahal, ang iyong pangarap, ang iyong pag-asa ay makalangit. Pati na rin ang inyong kayamanan. So kung nandun ang inyong kayamanan, nandun ang inyong puso, nandun ang inyong Panginoon, yung mga bagay na nasa lupa, ibibigay din ng Diyos sa akin yan. I will be generous. Yun po ang implikasyon nun. Napakaganda po nung sinabi ng ating Panginoon. At tama po, pagtanaw ng tamang perspektibo. Sabi niya, yung tamang paraan ng paghawak ng kayamanan ay paglilingkod sa tamang Panginoon. Tingnan niyo yung verse 24. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, and he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Ang alipin po nung araw, nung panahon na yon, ay pag-aari ng kanyang Panginoon. Wala siyang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng kanyang Panginoon. Ang lahat ng kanyang pangangailangan, datapwat, ay binibigay ng kanyang Panginoon. Sapagkat ang lahat ng kanyang paggawa ay para sa kanyang Panginoon. So, pagka gano'n ang relationship ng master at slave, hindi pwedeng dalawa ang Panginoon mo. Dahil mahahati ang iyong allegiance. So, ang sabi ng Panginoon dito, you cannot serve God, the Lord. You cannot serve money, the world. Paano na yung iba, Panginoon, sabihin nyo, halimbawa kayo, pastor, di ba kayo ay naglilingkod sa Panginoon bilang isang tagapangaral ng kanyang salita. Pero kayo po ay, hindi po ba naglilingkod din kayo sa Gokong Way Group? So, hindi po ba dalawa ang Panginoon nyo? Ayan na nga ba pong pinakakaingatan ko araw-araw. Tinitiyak ko po na iisa lang ang aking Panginoon. Iba lang ang nagpapasweldo sa akin. Pero isa lang ang aking Panginoon. At kung iisipin nyo, saan ba nanggagaling yung isinesweldo sa akin ng Gokong Way Group? Hindi ba nanggagaling yon sa kanilang mga negosyo na sino bang may bigay? Di ba ang Panginoon? Sino ba ang may kaloob sa kanila? Hindi ba ang ating Diyos? Sila ba ay makakahinga kung wala ang ating Panginoon? Sila ba ay uunlad kung wala ang ating Diyos? So, ako'y naglilingkod sa ating Panginoon bilang isang empleyado doon at bilang isang pastor dito. Pero ang lahat ng aking tinatangkilik ay nagmumula sa ating Panginoon. Ganyan po dapat ang ating kaisipan. Iisa lang ang ating Panginoon. Hindi po tayo dapat nahahati sa ating allegiance. Kung ang ating kayamanan at ang ating puso ay nasa langit, kung ang ating kaisipan ay makalangit, dapat din ang ating paglilingkod ay sa Panginoon lang. So, mag-ipon sa tamang kaban, tumanaw sa tamang perspektibo, maglingkod sa tamang Panginoon. Yan ang tamang paraan ng paghawak ng wealth, ng kayamanan. Paano, pastor,
kung merong kakulangan? Paano kung nagkukulang ang aming tinatangkilik? Katulad ng marami, nababaon sa utang, naniniwala sa scam, gustong yumaman kaagad kasi hirap na sa pagiging mahirap. Paano naman yon? Ayun ang susunod nating punto. Ang tamang paraan ng pagharap sa kakulangan. Yun ang tema nung verses 25 to 34. Kasi nga dahil sa may hinaharap yung mga taga-Jerusalem, yung mga tao sa Galilee, meron silang hinaharap na kakulangan. Marami sa kanila ay mahirap. Nung panahon na sila ay sinasakuban ng mga taga-Roma, ang kanilang pamumuhay ay hirap sapagkat ang kanilang tax ay at least 40%. Napakabigat po ng taxation ng Rome sa mga taga-Israel. Datapwat marami sa kanila ang humaharap sa kakulangan. So ano naman ang tamang paraan ng pagharap sa kakulangan? Sabi ng ating Panginoon sa verse 25, "Therefore I tell you," pagkatapos niya sabihin, dapat ako lang ang inyong master. At dahil ako lang ang inyong master, ako ang sagot ko ang lahat ng inyong pangangailangan. Therefore I tell you, do not be anxious about your life. Do not be anxious. Do not worry. Huwag mag-alala. Tapos sinulit niya ulit. Verse 31, tingnan niyo. Therefore, do not be anxious. Tapos sinulit niya ulit. Verse 34, tingnan niyo. Therefore, do not be anxious. Ilang beses niya inulit? 3. Ang actual na verb na pagkakasabi niya, stop worrying, yung una. Yung pangalawa, don't worry. Yung pangatlo, don't start worrying. 3 beses niya inulit. Iba't ibang sitwasyon. Anong sinasabi ng ating Panginoon? Sabi niya, para kayo hindi mag-worry, kailangan niyong alalahanin na kung kayo ay mga anak ko na at kayo ay nanampalataya na sa akin, ako na ang bahala sa inyo. Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang sariling bugtong na anak na mamatay sa krus para sa ating eternal salvation. So niligtas na tayo. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Kung kayo'y niligtas niya, magpasawalang hanggan. Ibig mo sabihin, itong temporary na buhay natin dito, hindi niya tayo kayang iligtas? Hindi, does not make sense, di ba? Kung tayo ay niligtas niya pang magpasawalang hanggan, tayo ay kanyang aalagaan dito sa saglit ng ating buhay. Yun ang sinasabi dito. Kaya mag-focus tayo kung sino ang ating Ama. Ang ating Ama, ang Diyos ng buong sinukob, the whole universe, the heavens and the earth. Siya ang may hawak ng lahat, siya ang makapangyarihan sa lahat, siya ang may-ari ng lahat. Kung ang iyong master ay ganong kayaman at ikaw ay nakasandig sa iyong pangangailangan sa Kanya, mag-worry ka ba? Dapat hindi, di ba? Pero ito ay hindi excuse para hindi tayo maghanap buhay. Sabi niya sa verse 26, look at the birds of the air. So siguro habang siya ay nagpipreach sa Galilee, merong isang flock of birds na lumipad kasi bird migration corridor yun. Sabi niya, look at the birds of the air. They neither sow nor reap. Hindi sila nagtatanim, wala silang barn. They now nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them.
Hindi ibig sabihin na yung birds nakanganga lang. Hindi ba? Hindi eh. Bakit ba sila nagmamigrate? Naghahanap sila ng pagkain. Nagtatrabaho sila. Naghahanap buhay sila. Pero sila ay dinadala ng Panginoon doon sa lugar kung saan inihanda na niya ang kanilang kakanin. He provides for our food. Sa Kanya nagmumula ang ating pagkain. Mga kapatid, sa iba nga sa atin, sobra na yung pagkain. O ba't ganyan ang tingin niyo sa akin? No? Pero sa Kanya nagmumula ang ating pagkain. Hindi tayo dapat mag-worry. Dapat tayo mag-work. Kasi sabi sa 2 Thessalonians 3:10, "For even when we were with you, we would give you this command, if anyone is not willing to work, let him not eat." So, sa Kanya nakasandig ang ating kinabukasan. Sabi sa verse 27, "And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life?" Sa inyo bang pag-aalala, pwede niyong pahabain ang inyong buhay? Hindi ako doktor, ang asawa ko doktor. Pero actually, kahit na advance na ang medical science, hindi pa rin nila alam kung paano napapatibok ang puso. Hindi po yung pag-ibig, no? Yung heartbeat. Nare-regulate nila ang heartbeat dahil sa pacemaker. Medical science yan. Pero yung organic na pagtibok ng puso, saan ba nagmumula yung kuryente na nagpapatibok ng puso? Sa Diyos. Saan ba nagmumula yung susunod na hininga natin? Pag hinga mong ganyan, pwedeng yan ang huling hininga mo. Lord, wag naman. Pero yung susunod, mula sa Kanya. Walang nakatitiyak nun. So lahat tayo, bawat tibok, bawat hinga, ay nakasalalay sa ating Diyos. Whether tinatawag niyo siyang Panginoon o hindi, sa Kanya nakasalalay ang ating buhay. Walang makadadagdag ng Kanyang span of life sa pamamagitan ng pag-aalala. In fact, ang worry nakakabawas ng span of life. Dahil pag masyado kang warrior, katulad ko, no? Magkakaroon ka ng sakit sa puso, katulad ko. No? Magkakaroon ka ng high blood, katulad ko. No? Magkakaroon ka ng chronic kidney disease, katulad ko. No? Huwag niyo akong gagayahin. No? Alam niyo naman ako, kung ano uso, yan ang sinusundan ko. So, pag uso yung sakit, uso eh. No? Pero mga kapatid, kahit na ano pang dami ng sakit mo, kung gusto ng Panginoon na ikaw ay buhayin pa, bubuhayin ka pa niya. Kung tapos na ang iyong mga araw, sabi sa Psalm 39:5, "Behold, you have made my days a few handbreadths." Dangkal. No? "And my lifetime is as nothing before you. Surely all mankind stands as a mere breath." Isang hininga ka lang. Yun ang sinasabi ng Panginoon. At kung bawiin ko yon, wala ka na. Nakasalalay sa Panginoon ang ating buhay. Sa James 4:14, ang sabi doon, "For you are a mist that appears for a little time and then vanishes." Wala kang pinangahawakan sa iyong kinabukasan. Ang ating kinabukasan ay nasa Kanyang kamay lahat. Bakit tayo mag-aalala? Kasi baka mamatay ako, pastor eh. Pag namatay ka at ikay nasa Panginoon, saan ka pupunta? Sa langit. Kung saan, wala ng pain, wala ng pighati, wala ng tears, puro kalwalhatian, puro kagalakan. Abay, kunin mo na ako, Panginoon. Di ba? Kaya sabi ni Paul, "For me to live is Christ and to die is gain."
Mas mabuti pa raw sa kanya na siya ay umuwi na sa Panginoon. Sa kanya magmumula ang ating bihisan. Napakahilig natin sa pagbibihis, no? Problema pa kung minsan, ano ba ang susuotin ko sa church sa linggo? Ano ba ang sinuot ko last week? Nako, dapat hindi ko ulitin. Kasi kailangan meron akong outfit of the day. OOTD. Di ba? Nako, napakahilig nyo sa mga ganyan. Di ba yung mga kabataan ngayon, no? Ha? Magbibis. Parang hindi maganda. Papalitan. Tapos magbibihis ulit. Tapos ipopost sa Instagram. Papunta ako ng gym. Papunta ako ng work. Papunta ako sa mall. Outfit of the day. Sabi ng Panginoon, hindi nyo dapat pinag-uubusan ng alalayan. Ako ang magpo-provide sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan. So, mag-focus tayo sa kung kanino ang ating pananampalataya. Sabi sa verse 32, "For the Gentiles seek after all these things." Yung mga hindi naniniwala sa Kanya, gayon din, hinahabol din yung lahat ng bagay na iyan. But, for us, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Hanapin muna natin ang paghahari ng Diyos, hindi lang sa buong sansinukob, hindi lang sa buong sanlibutan, kundi sa ating puso. Bakit? Hindi ba yun ang sabi niya sa verse 24, sa verse 21? "For where your treasure is, there your heart is also." Hindi ba yun ang sinasabi niya sa verse 22? Kailangan makalangit ang iyong pagtingin. Therefore, seek first the kingdom of God. Ang sinasabi nun, magpasailalim tayo sa Kanyang paghahari ng ating buhay, ng ating trabaho, ng ating negosyo, ng ating mga pangangailangan. Kung siyang naghahari, siya ang dapat nating panampalatayanan. And then all these things, sabi niya, will be added unto you. Anong things? Pagkain, pananamit, future. All these things. Alam ng ating Panginoon ang ating pangangailangan at nangako siya na yan ay ibibigay niya sa atin. Philippians 4:19, di ba? "And my God will supply all your needs according to His riches in glory." Mayaman ang ating Panginoon. According to His riches, He will supply all your needs. So mag-focus tayo kung sino ang ating Ama. Pinakadakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Mag-focus tayo kung kanino ang ating pananampalataya. Sa mga bagay ba ng mundo? Sa ating trabaho? Sa ating bank account? Sa ating mga inipon? O sa Kanya? Kasi yung lahat ng iyon pwedeng mawala sa isang saglit. Mag-focus tayo kung sino ang may hawak ng ating kinabukasan. Yun ang verse 34. "Therefore, do not be anxious about tomorrow." Don't start worrying, sabi niya, about tomorrow. Alam nyo, marami po sa ating mga kapatid, mga kapamilya, ay lubhang nabibigatan sa pag-aalala, anxiety. General anxiety disorder, ang tawag ng mga doktor dyan. Marami sa ating mga kasama, kaibigan, kapatid, kapamilya, ay merong ganyan. Sa amin pong pamamahay, meron po kaming ganyan. Pero ang sabi ng Panginoon, don't worry. Don't start worrying, stop worrying, don't worry. Bakit? Because hawak ko kayo. Ngayon, kung alam na natin na yun ang tamang paraan ng paghawak ng kayamanan at yun naman ang tamang paraan ng pagharap sa kakulangan, ano naman ang tamang paraan sa pangangasiwa ng yaman ng Panginoon? Ito, application na to mga kapatid. Bibigyan ko kayo ng tip. No? Hindi tip sa stock market. Hindi tip na kung paano kayo yayaman. No? Pwede kayong yumaman, pwedeng hindi. No? Sapagkat yon ay kalooban ng Diyos sa inyo. No?
At kung anong kalooban ng Diyos, yun ang mangyayari sa inyo. Pero kailangan ninyong sundin ang mga prinsipyo na kanyang ibinigay sa kanyang salita. So ano ba ang tamang paraan, Pastor, para sa aming pangangasiwa at pangangalaga ng yaman ng Panginoon? O sige, nagbago na ang aming kaisipan. Siya na ang may-ari ng lahat, kami tagapangalaga lang. O sige, nagbago na ang aming pagtingin sa paghawak ng aming kayamanan. Gusto na namin mag-ipon sa kalangitan. O sige, Pastor, hindi na kami mag-worry sapagkat kami mananampalataya na sa katapatan ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. So alam na namin ang tawang paghawak sa kayamanan, ang paghawak sa kakulangan. Paano namin ito sasabuhay? Ito, number 1. Sequence to So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sunod-sunod siya. Okay? Ready na ba kayo? Ito na. Ito na. Yan. Sabi nga ng Apo Hiking Society, ito na. Okay. Magtrabaho. Ay, Pastor, ang pangit naman nung una mo. Ayoko kasi ng trabaho eh. Pagkalinggo, nalulungkot na ako. Bakit? Kasi kinabukasan ay Lunes. Papasok na naman sa trabaho. Diba? Kaya lang, ang dami kong utang. Kaya kailangan ko magtrabaho. I owe. So off to work I go. Diba? Napipilitan lang ako magtrabaho, Pastor, kasi ang dami kong utang. Bakit ba dumami ang utang nyo? Baka hindi kayo nagtatrabaho ng sapat. Work hard. Work hard para sa Kanya. Colossians 3:23. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ang work po ay hindi curse. Work ay creation mandate. Ang sabi sa Genesis 1:28, let them have dominion. Ang dominion po ay paghahari, pangangasiwa. Trabaho po yun. Sa Genesis 2:15, subdue the earth. Harness it. Trabaho po yun. Si Adam po nilagay sa garden para maging hardinero. Trabaho po yun. Pangalanan po sa kanya ang lahat ng mga hayop. Taxonomy. Trabaho po yun. So bago pa nagkasala ang tao, nung nilikha ang tao para magtrabaho. Ang pagtatrabaho po ay isang gift from God, Ecclesiastes 3:13. And this also is a gift of God, that we enjoy our toil night and day. Mga kapatid, hindi po masama magtrabaho. In fact, kailangan po nating magtrabaho. Kung hindi po employment, negosyo. Huwag niyong iisipin na ang pagninegosyo ay mas madali kisa sa pagiging empleyado. Alam niyo po kung bakit 42 years na po akong empleyado? Kasi wala po akong kalakasan at lakas ng loob na maging negosyante. Ibang sipag po ang kailangan ng entrepreneur. So bago kayo mag-entrepreneur, iniisip ng iba, magbi-business pa naman ako para hawak ko ang sarili kong oras. Alam niyo, pag nag-businessman kayo, wala na kayong oras. Kasi lahat gagawin niyo para buhayin ang inyong negosyo. Trabaho po yun. Work hard as unto the Lord. Siya po ang ating boss, siya po ang ating shareholder, siya po ang ating pinagtatrabahuhan. Mas mataas ang standard niya. Yung earthly boss natin, mababa lang ang standard sa kanya, mas mataas. Makalangit kasi. So kung tayo ay nagtatrabaho para sa kanya, ang ating pong trabaho ay mas gaganda sapagkat mas mataas ang kanyang standard. Work hard. Magtrabaho para sa kanya. Pangalawa, bilangin ang lahat niyang biyaya. No? Ang sabi sa Psalm 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ganyan po tayo dapat sa araw-araw ng ating buhay. Sumasamba sa Kanya. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ang biyaya niya ay bilangin, sabi nung lumang himno. Pag-ibig niya'y alalahanin,
Ang pag-ibig niya'y lasapin, ang pag-ibig niya'y gunam-gunamin. Anong hymn yun? Count your blessings. Pag kayo nagtrabaho at kayo may negosyo, bilangin ninyo ang income nyo. Fixed income, salary, variable income, profit. Bilangin nyo. Maging detalyado kayo. Kasi pag nabilang nyo na, eto na, gagawa na kayo ng budget. No? Ibigay ang ating pinakamabuti sa Panginoon muna. Di ba ka na yun? Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. Right? So pag nagbabudget ba kayo una sa lahat para sa ibibigay nyo sa Kanya? O sa OOTD? No? Kung minsan, pagka tayo nagkaroon ng salapi, ang pinaplano muna natin, paano gastusin? Kung ang Panginoon ay una sa lahat, at dapat siya ay una sa lahat, dapat magbabudget muna kayo para sa ibibigay nyo sa Kanya. Magkano ba ibibigay, Pastor? Ay, huwag natin pagawayan yan. Sabi nyo, 10%. 10%, kaya ko yan. Kaya mo? 10% lang, wala ka pang binibigay. Kasi sa Panginoon yung tithe eh. Ha? So ibig mong sabihin, mas malaki pa doon? Yung pag-aari mo ba, sino may-ari? Hindi ba siya? Di lahat ng hawak mo sa bank account mo, pwede niyang kunin. Akala ko ba siya na ang may-ari ng lahat ng iyong tinatangkilik at ikaw ay tagapangalaga lamang? Kung totoo yun, ang una niyong babudgetin, magkano ibibigay ko sa Panginoon? Hindi naman lahat sa church na to. Baka isipin nyo. Siguro nagkukulang na ang budget ng GCF, kaya pinag-preach na naman nila si Pastor BJ para magbigay tayo sa GCF. Hindi po. Una sa lahat, hindi po ako pinapasweldohan ng GCF. At ang ating mga pastor, marami tayong mga elders ay nagsishepherd ng flock na wala pong remuneration. Hindi po natin kailangan ng salapi sa GCF. Tapat po ang ating Panginoon. Hindi po kami nag-aalala. No? Pwede kayong magbigay heavenly rewards. Magbigay kayo ng ayon sa inyong puso. God loves a cheerful giver. Pag nagbigay kayo, dapat humahalakhak kayo. Yun ang ibig sabihin ng salitang yun. No, hindi yung pang nagdadaan yung offering plate para kayong sinakluban ng kung ano. Kailangan humahalakhak. Kailangan malaki. Kailangan masakit. Sabi ni David, I will not offer anything that cost me nothing. Bakit? Sapagkat ang inyong buhay na walang hanggan ay utang nyo sa Kanya. So, bilangin ang Kanyang biyaya, tas ibigay ang una sa Panginoon. Anong next? Mag-ipon para sa pangangailangan ng kinabukasan. So, wala pang gastos, no? Napansin nyo yung budget nyo? So, una, bilangin ko lahat ng income, lahat ng papasok. Cash in. Tapos cash out na. Ang unang cash out sa Diyos. Magkano ibibigay ko? According to my faith. According to the grace that has been given you. Give cheerfully. He who sows sparingly shall reap sparingly. He who sows generously shall reap generously. Ganyan ang batas ng ating Diyos. So magbigay kayo ayon sa kagustuhan ng inyong puso. Tapos, ang susunod na ibabudget nyo ay savings. Wala pang gastos, Pastor. Wala pa. Mamaya pa yon. No? Magkano ang isa-save ko? Magkano nga ba, Pastor? Ang challenge ko sa inyo, 20%. At least. Yay! Laki! Hindi ko yata kaya yan. O sige, umpisahan natin sa 19%. Para mag-aanggaang ng konti. Hindi pa rin kaya, 18. Pero mag-budget kayo for savings. Maglagay kayo sa insurance, maglagay kayo sa time deposit, maglagay kayo sa money market, maglagay kayo sa bangko, maglagay kayo sa HMO, healthcare insurance, maglagay kayo sa pre-need insurance, memorial plan, educational plan, lahat po yan savings. Save for a rainy day.
Mag-ipon para sa pangangailangan ng kinabukasan. Ganyan po ang langgam. Sabi sa Proverbs 6, "Go to the ant, O sluggard, consider her ways and be wise. Without having any chief officer or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest." Ang langgam daw po, tularan natin. Nag-iipon po ang langgam. Datapwat tayo'y dapat mag-ipon. Alam nyo, kung kayo po'y makabayan at nais niyong tumulong sa ating bayang Pilipinas, ang pinakamalaki niyong tulong na magagawa ay mag-ipon. Sapagkat ang Pilipinas po has the lowest national savings rate sa buong Southeast Asia. The lowest national savings rate. Baguhin po natin yun. Mag-ipon po tayo. Pangapat, ay panlima na pala. Mamuhay ng ayon sa ating kayamanan o tinatangkilik. Live within your means. No? Paano, pastor, yung yung meron tayo kasing isang napakalaking source ng temptation. Ano tawag dito? Credit card. Borrow the maximum, pay the minimum. Ay, mababaon kayo sa utang, mga kapatid. Gagamitin nyo lang ito para sa transaction, para wala kayong dalang cash. In fact, mas maganda kung meron kayong debit card. Kasi diretso na to sa savings nyo. Hindi kayo lalampas ng inyong savings. Ito lang dalhin nyo. Saka pambayad sa parking na barya. Tapos maglagay kayo ng pera sa GCash, sa Maya Bank, sa GoTime. Konting plugging. Mga kapatid, kailangan po natin mamuhay ng ayon sa ating kayamanan. Huwag lampas-lampas. Kung minsan kailangan natin reviewin kung ilan ang binibili natin, ang ilang mga bagay natin, mga everyday things. Ako, guilty ako dito. Dahil napakadali ngayon mamili, di ba? Buksan mo yung Amazon. Naku, ang daming suggestion sa'yo kaagad. Ikaw naman, click, 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 click. Di ba? Mamaya may promo ang Shopee. No? Pagbukas ng Shopee, click, click, click. Lazada, click, click, click. Mamaya, bangon ka na sa utang. Mas marami ka nang nabili kaysa sa tatanggapin mo sa kinsenas. Nangyayari ba sa inyo yun? Aminin. Nangyayari sa atin, Kaya nga kahapon, yung misis ko, buti umalis. Nilinis niya yung aming closet ng lahat ng bagay na hindi namin masyadong ginagamit. At nag-garage sale siya. Ang ginawa niya, binenta niya lahat ang gamit ko. So bukas, hindi ko alam kung meron akong susuotin sa opisina. Siguro naman may tinira siya, no? Pero kinlean out niya yung closet namin sapagkat yun ang aming pagkukonfess sa Panginoon na kami ay naging waldas. Hindi naman kami lumampas sa aming tinatangkilik. Hindi naman kami nabaon sa utang. Kaya lang, sobra sa pangangailangan. Baka po tayo ganun din. Lalo na kung lumalampas na kayo sa inyong tinatangkilik. Live within your means. Anong sunod? Kung merong extra, so iba-budget niyo yung kay God, di ba? Iba-budget niyo yung savings, di ba? Tapos iba-budget niyo yung inyong must expenses, yung living within your means. Ano ba ang kailangan ko i-budget? Para sa upa ng bahay, para sa kuryente, para sa tubig, para sa telepono, para sa transportation, no? Kung may kotse kayo, repairs and maintenance ng kotse, gasolina. Kung wala kayong sasakyan, pang Grab, pang angkas, pang joyride, pang move it. No? Dami na ngayon Naglipa na nga po sila. Parang tinake over na nila ang kalye ng Metro Manila. Napakahirap na po magmaneho. No? Kaya hindi naman po akong pwedeng mag-angkas. Siguro mga 2-3 motor ang kailangan po sa akin para ako'y angkasin. So, ako'y magmamaneho na lang. Kung meron po kayong mga ganong gamit, budgetin nyo na po. Kasi must po yun. But live within your means. Kung may sobra,
mamuhunan ng may katalinuhan. Dito mga kapatid, magbibigay akong babala. Huwag po kayong maniniwala sa mga scam. Yung mga nagpapangako na dodoblihin ko ang pera nyo sa 5 taon, sa 4 na taon, sa 3 taon. Nabibigyan ko kayo ng guaranteed return na 10, 11, 12, 15, 18, 20% a year. Wala pong ganon na tunay na negosyo. Wala pong nag-yield ng ganong kaganda. Wala po. Negosyante po ako. Matagal na. 42 years na po. Wala pong negosyo na ganon ang gain. Kung meron man po, scam. O kaya, criminal activity. Gusto niyong kumita ng talagang taksan-taksa. Magnegosyo kayo. Pagka gumanda ang negosyo niyo at kayo ay pinagpala ng Panginoon, no? Pwede niyong palakihin ang inyong kayamanan. Ngunit sa tamang paraan. Mamuhunan kayo ng nasa ayos, no? Huwag po kayo maniniwala sa mga get-rich-quick scheme. Ang sabi ng Proverbs 13:11, wealth gained hastily. Get rich quick. Wealth gained hastily will dwindle. Easy come, easy go. But whoever gathers little by little will increase it. Huwag niyong ambisyonin ang pagyaman. Kasi kung minsan po, sabi sa 1 Timothy 6:9, but those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful acts, harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, sabi niya. And because of the love of money, many have wandered from the faith and have pierced with themselves with pangs. Napakasakit po. Huwag niyo pong nasain na kayo po'y yumaman. Gusto niyo po yumaman? Gusto niyo malaman kung ano ang secret ng pagyaman? Bibigay ko po ang secret ng pagyaman. Ito po, ibahagi ang ating sobra sa nangangailangan. Tingnan niyo yung 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things and at all times. Aba, sobra-sobra yun, ano? Pagyayamanin daw tayo ng Diyos. You may abound in every or all good work. Bakit niya ibinibigay sa inyo? Sapagkat hindi po kayo napapaalipin sa kayamanan. Alam niya na inyong ipupuhunan sa tamang treasury kasi tama ang inyong paningin. Naglilingkod kayo sa tamang Panginoon. Kayo ay nakatuon sa inyong Father. Kayo ay nananampalataya sa Kanya. Ang Kanyang kaharian ay inyong inuuna. Kaya bibigyan niya kayo. Bakit? Hindi kayo aalipinin ng kayamanang yun eh. Bakit? Kaya niya binibigay para inyong ipamigay. Gusto niyo yung yumaman? Ipamigay niyo. Huwag naman yung, ipapamigay ko para yumaman ako. Mali yun. Sino ang Panginoon niyo pagka ganun? Kayo. Di ba? Kung meron tunay na nangangailangan, huwag niyong pagkaitan. Magbigay. Magbigay ng sapat, magbigay ng tama, pero magbigay. Ganyan po kayo pagyayamanin ng Diyos. Yayaman ba ako talaga, Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoon? Opo, yayaman po kayo sa inyong kayamanan sa langit. Mga kapatid, ang huli sa lahat, kapag inyo nang naipamigay, na inyo nang naipon sa langit, tamasahin ang biyaya na ibinigay ng ating Panginoon. Tamasahin. Ano yun? Enjoy. Sabi sa 1 Timothy 6:17, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty, huwag mayabang, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God,
who richly provides us with everything to enjoy. So kung meron pong sobra na ibinigay sa inyo ng Panginoon, enjoyin nyo. Magbiyahe kayo ng pamilya. No? Mura lang naman ngayon ang eroplano. Di ba? Mura lang bumiyahe. Mura na ang mga hotel. Lalo na sa Bangkok. Kami nagulat. Kami nagpunta sa Bangkok. Ang mura ng mga hotel doon, maayos naman. No? So, nag-enjoy po kami. Kami po ay nag-food crawl. Alam niyo yung tawag doon? Yung wala kayong ginawa, maghapon kundi kumain. No? Nag-enjoy po kami. Meron pong binigay na sobra ang Panginoon. Huwag po kayong mag-guilty na enjoyin. Pero kung meron nangangailangan, mag-share kayo. Kung kailangan ng gawain ng Panginoon, magbigay kayo. Kung kailangan nyo mag-ipon para sa inyong pangangailangan, ipunin nyo. Kung kailangan ninyong magbigay pa sa Kanya, magbigay pa sa Kanya. Kung hindi po kayo inaalipin ng inyong pag-aari, ang lahat ay sa Kanya, datapwat mag-enjoy tayo. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong turo sa amin sa hapong ito. Kayo po ang magpalakas sa amin upang ang lahat ng mga alituntunin na ito na mula sa inyong salita ay aming maipamuhay, hindi lang sa aming kaisipan, hindi lang sa aming puso, kundi sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kayo po ang aming Panginoon at maging tunay na Panginoon nga kayo sa amin, hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng aming kayamanan na sa inyo din naman po lahat, Panginoon. Baguhin niyo po ang aming pag-iisip tungkol sa mga pag-aari upang kilalanin namin, O Diyos, na sa inyo lahat nagmula at para sa inyong kalwalhatian lahat, ang lahat ng aming tinatangkilik. Kayo po nawa ay malwalhati sa aming pagsunod sa mga alituntuning ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.